Hello mga kamangyan, it's me LJ here in China. So for today, I'm gonna share with you guys kung paano ako nakapag-apply ng resident permit here in China. So, uh, ano yung mga ginawa namin, ano yung mga requirements na pinasa namin na you should prepare during your uh, time na pupunta kayo dito. So make it prepared na rin para in case you have all those necessary docs, then you can apply directly. So, I'm gonna share with you some tips para naman hindi na kayo mahirapan. Before I make a video, I do some uh, checklist ng mga requirements sinusulat ko para uh, hindi natin makalimutan and detailed talaga tayo. So, para kung tutulong rin lang naman ako, dapat yung tama na rin, di ba? Mga kamangyan, ang i-share ko sa inyo today is based on my experience. So, uh, ewan ko sa ibang city, depende pa rin yan, iba-iba kasi hindi lahat ng city dito sa China is pare-pareho. But at least, kahit papano, nabigyan ko kayo ng head-ups or some idea for you to know in case of you want to apply here in China as a permanent resident. Okay? So, stay tuned. Let's start. So, first, ang unang ginawa namin is tumawag si Habi sa Public Security Bureau para alamin kung ano yung mga um, requirements na kailangan namin. Para pag pumunta kami doon is ready na. Then, syempre, pag nag-apply ka ng resident permit, is need mo ng medical. So, nag-ask kami kung saang ospital kami pwede magpa-medical. So, para hindi na kami pabalik-balik pag pumunta doon. So, yun after that, binigyan na kami ng details ng taga PSB. Then, pinuntahan na namin the next day yung ospital para magpa-medical. Since yung medical, yung pinakaunang requirements sa pagkuha ng residence permit, so pumunta na kami doon sa designated na hospital na recommend ng PSB. Then pagpunta namin doon, pumunta kami sa information. Then ang kailangan mo lang doon is yung passport mo at saka visa mo, then picture mo. So yung picture nyo dati, nung nagkuha kayo ng visa sa Q1 nyo, so pwede nyo yung gamitin. Guys, magdala kayo ng ID picture. Kasi dito, yung photo machine nila is hindi ganun kaganda yung quality ng picture and then mahal siya. Nasa 40 or 50, more or less ganun yung price RM, 40 RMB. So, much better na magdala na lang kayo ng picture or dalhin nyo yung excess nyo sa from visa kasi magagamit nyo siya dito. Tapos kinausap ni Habi yung nasa front desk, binigay niya yung ID niya, Chinese ID, tsaka yung buko niya. Then, after that, after nila mag-usap, sinabi niya na free yung medical ko for my visa. So, tuwan-tuwa kami kasi free siya dahil asawa ko siya. Yun yung pagkasabi. Dahil asawa ko siya. Ewan ko sa iba kasi may friend ako na sinabi niya na nagbayad siya that time. So, dun sa medical, ang daming ginawa. Like, kinuha na kami ng blood, urine, meron din dong ultrasound. I-ultrasound ka, papahubalin ka. Tapos libre lang siya. Diba, nakakatuwa. Then after 3 days, nakuha na namin yung result. So, ganito yung itsura. Loob niya, nandito lahat yung details mo, details nung result nung result ng medical mo. Andito siya lahat. Then, hindi mo to ipapasa ng original, ipapapotocopy mo lang to, tapos yun yung ipapasa mo. Nung pagpunta namin sa PSB, nagtanong si Habi doon sa front desk, and then binigyan siya ng instruction. Tapos may binigay sa amin na dalawang form, yun yung pipilapan namin. Then kumuha kami ng number para sa queuing. Then after that, papunta namin doon, nung kami na yung sa pila, ang mga requirements na binigay namin is yung PSA marriage certificate namin na naka-authenticate siya that time, then naka-translate din siya. Yun yung required, naka-translate yung marriage certificate. Then PSA birth certificate ko, hindi na siya pinatranslate. Kasi kinuha sa amin yung original na translate ng marriage certificate namin. And then yung next is yung medical, Chinese ID ni Habi, huko, passport ko syempre at saka visa ko. And next is yung visa picture mo, pero doon ka na kukunan. Doon mismo, may area doon na kukunan ka. Then the next is, syempre, yung police report mo. Ang ginawa kasi namin doon sa police report na pinasa namin is, pupunta namin dito sa China, pupunta kami sa police station, malapit sa amin. Then, may binigay sa amin na report, then pinasa pa namin yun sa pinaka-main.
Tas after that, pagpasa namin sa pinaka-main, may binigay sa'min na police report na pinasa namin that time. So, para may idea kayo. So, after namin pinasa yung requirements, nag-usap sila ni hubby, pinaakyat kami dun sa second floor. Hindi ko na natanong kung para saan, parang for assessment or for validation. Then, after that, bumaba na ulit kami. Then, pinapunta na kami for ID picture kasi doon nga kami picturean yung visa picture. Then, after na magpa-picture, bumalik na kami dun sa officer na kinausap na namin. Then, sinabi na mag-proceed na kami sa payment. Then, pumunta na kami sa, nagbayad na kami. So, ang binayaran namin that time is 400 RMB, good for 6 months. So, after nun, marirelease siya after 15 days, babalikan mo. So, ganun lang siya kadali, guys. Ulit natin yung requirements ha. Medical mo, birth certificate mo, na PSA birth certificate, naka-apostille and authenticated that time. Yung sa akin, ngayon daw is wala nang authenticated sa China, ay sa Pinas. And then, PSA marriage certificate ko na translated. Yung original yung kinukuha. And then, passport at visa ko. Chinese ID ni hubby. Chinese huko. Yung police report. Yung ID picture na doon ka naman nakukunan. Then, yung dalawang forms na ibibigay sa'yo. Yun lang yung requirements na pinasa. Ganun lang yung process din. So, ganun kasimple basta kumpleto ka ng requirements. Then, 400 RMB, good for 6 months, 15 days of releasing. So, that's all for applying permanent resident visa here in China. So, for the renewal naman ng permanent visa ko is, ang requirements is same pa din naman siya. Since ang nangyari lang ay dahil kinuha nila yung original, tinatanggap na nila yung photocopy ng translate na marriage certificate namin. Kasi nasa kanila na original, hindi na kami nagpa-translate ulit. Kasi tinanggap na nila yung photocopy. Then, nung nagpa-medical kami, nung first time namin, libre lang. Then, yung second time namin is may bayad na, which is 600 RMB. So, ang ginawa lang sa akin that time is kinunan lang ako ng dugo, then urine, yun lang, yung dalawa lang yung kinuha sa akin. And then, stool, 3 lang. Hindi na ako nagpa-x-ray that time kasi buntis ako. So, yung 3 lang kinuha, 600 RMB na. What more pa kaya nung first time namin, ang daming ginawang exam. So, di ba baka mas mahal. So, swerte kami, nakalibre kami that time. Yung pangalawa namin is 600 RMB. So, same pa din naman ang requirements ng renewal. Pero sa iba daw, ewan ko, sa iba daw is hindi na ni-required ng medical. But sa akin is ni-required. Nung una, ang medical namin is ganito. Nung nag-apply akong permanent. Then, nung renewal na, hindi na ganyan nakuha ko. Nasa coupon band na lang sila. Nakatouch pa rin naman yung picture ko. Tapos sinabit namin yung original na yun doon sa PSB. For the requirements ng renewal ko is re-recap din natin. So, first is yung medical amounting 600 RMB. Then, PSA birth certificate ko. PSA marriage certificate ko na naka-translate. Photocopy na lang. Dahil kinuha na nila yung original nung nag-apply ako ng resident. And then, passport and visa ko. Chinese huko ni hubby. Chinese ID ni hubby. Police report. And then, yung ID picture pa rin na doon ka naman nakukuha ng picture. Then, same process. But, nung sa payment, ang binayaran namin is 800. Good for 2 years na siya. So, yun. Good for 2 years na siya, guys. Yun lang pinagkaiba. So, buti 2 years yung nag-grant sa amin. Yung iba kasi nag-grant, 1 year sa ibang lugar. Diba? Tapos, sa ibang lugar, 6 months yung renew. So, kaya nga, depende sa city. Depende pa rin sa city yun kung ilan yung ina-allowed nila. Diba? So, 15 days pa din yung process. Nakuha namin after 15 days. Mas maaga pa sa 15 days nakuha namin. Guys, kung wala kayong alam kung saan pwede magpa-translate, pwede ko i-recommend sa inyo yung kung saan ako nagpa-translate. I-message nyo lang ako, bibigay ko yung contact details ng kung saan ako nagpa-translate. So, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo kung paano kayo mag-apply ng permanent residence visa nyo dito and paano kayo magre-renew. And then guys, ang maganda kasi dito, kahit na dala mo yung original, wala kang photocopy, pwede ka magpa-photocopy doon kasi libre. Pwede ka magpa-photocopy ng libre lang. Sila pa magpo-photocopy, ibigay mo lang. Sabi mo ilang copies, ganyan. Bibigay nila sa inyo walang bayad. Yun yung kagandahan pag nag-apply ka dito. Hindi katulad sa atin, pag nag-apply ka, isang page mahal. Parang 2 ata or 3, ang ganyan. Tapos dito, libre, di ba? Doon mismo sa loob ng
PSB yung photocopy. Libre water, ganyan. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And don't forget to like, follow, and share. Mag-subscribe kayo for more updates ng mga videos ko. So, that's all for today. Thank you for watching.